i-share natin ngayon sa inyo yung kwento ng ating pangunawa, pagpaparaya at kuwan na rin, pagpapaubaya. Alam nyo dito sa lugar ng farm natin na ito, na-acquire natin ito mga 15 years ago. May mga tanim na mangga pero halos 10 na yata yung mahigit yung kwan na matay na mangga. Pero kahit namatay yung iba or nabuwal dahil sa bagyo, marami pa ring tumuloy na namunga at maraming bunga dahil alam natin yung ating ginagawa, prone po natin sila. Kaya kita nyo, may bulaklak kahit hindi na-sprayan. Yan. Ito ang parang investment na rin ng aking kapatid. Siya yung bumili ng lupang ito bagamat tayo yung nagtatrabaho. Sa lupang ito, alam nyo ang kwento dito noong siguro mga 10 years na nakalipas, naglagay tayo ng kwan dito ng bakod. Ito yung mga remains o naiwan sa mga bakod. May mga kwan pa dyan, bakal pa dyan. At dito yung isang bakod na kwan. Naglagay din tayo ng barbed wire. Pero yung ating katabi, hindi niya nagustuhan yung ating inilagay na bakod o itong barbed wire. Kaya siya nagreklamo. Ang ginawa ko kasi, ito kasing pilapil noon ay ito, hindi siya straight. Medyo may mga parte siyang balibaliko or kwan. Kaya ang ginawa ko, in-straight ko ito para magandang tignan yung pilapil. Pero hindi nagustuhan ng may-ari dito sa kabila. Kaya sabi niya na ilipat mo yung kwan, hindi tama yung inyong pagbabakod, sabi niya, ilipat nyo dahil ipapakapitan kita. Ako naman, ang sinabi ko sa kanya, sabi ko, wag na nating dalhin sa kapitan. Kung sa akala mo ay hindi tama yung aking ginawa, sinabi ko na dapat ikaw na lang yung mag-ayos ng bakod, ilagay mo sa tama dahil hindi ko alam kung ano yung tama sa'yo. So sa halip na tayo ipaayos sa kapitan kako, tayo na lang, wag na nating iparating doon, tayo na lang mag-ayos. Ilipat mo na lang yung poste kung saan mo gusto. Yun ang sinabi ko. Dahil bakit ko naman dadalhin sa kapitan? Yung kapitan halos hindi pa yata yung kapitan namin doon, hindi man natapos ng college, tapos alam ko naman na hindi tama yung kanyang desisyon. So bakit ko pa dadalhin sa kanya? Alam ko naman dati kasi nasubukan ko na yung dating kapitan na yon, na mayroong nagpakapitan sa akin, bias yung kanyang desisyon. Kaya sa akin, alam ko naman na hindi maganda yung kanyang desisyon, na mayroon, siyempre nagkakamali, tao lang yan. Pero ako dahil bakit bilang edukado, bilang may mas mataas na pinag-aralan, ginamit ko yon at hindi ako nagpaayos sa kapitan kasama yung may-ari dito. Kundi sinabi ko sa kanya, kung ano yung tama sa palagay mo, ilipat mo na lang yung poste. Alam niyo yung kanyang ginawa? Pinutol-putol niya itong mga barbed wire na to. Ito, pinutol-putol niya. Yan hindi niya, nagkalot pa yung mga barbed wire. Hindi ko na pinatulan. Hinayaan ko na para walang gulo. Sabi ko nga sa inyo, mas maganda yung ikaw yung umiintindi kaysa umiintindi. At alam niyo bang nangyari? Ngayon, dati, di ba, kasi parang hindi masamang yung loob niya sa akin. Pero nitong napapanood na niya yung ating mga vlog, nagtatanong na siya sa atin. At alam niyo, swerte yung ginagawan tayo ng hindi mabuti at inaunawa mo sila. Dahil bukod sa nakakaiwas tayo sa gulo, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Yun po ang napakagandang kwento na nangyari sa akin dito. Alam niyo, dito sa na ito, silong ng mangga na ito, diyan nagtanim ako ng sili diyan. Yung wala pang 1/4 yung video natin na nagtanim tayo ng sili. Alam niyo ba yung hindi ko alam kung eksakto 1/4 yun o wala pang 1/4 nung bago mag-pandemic. Umani kaya tayo diyan ng sa
almost 1/4 na sili. Umani kaya tayo dyan ng 300,000 na yun ang pinagbentahan natin. At alam niyo, ang dami pang na dry kasi nung pandemic hindi tayo makapagbiyahe. Kaya ang nangyari, inipon ko na lang yun at binenta ng dry. Ang dry noon ay 100 per kilo. Pero alam niyo, pinagpala tayo dito. Alam niyo, ang Panginoon ay hindi natutulog. Ang Panginoon ay alam niya kung sino yung nang aapi at inaapi. So huwag tayong mang-api. Kung tayo'y inaalipusta, kung tayo'y parang kumababang tingin sa atin, hayaan natin sila. Gamitin natin yung ating pinag-aralan. Kaya dito, kung pinatulan ko yon, di nag-away kami. Kaya hinayaan ko na lang siya. Yan, konti lang na kanyan na bagay yung sinira niya yung barbed wire. Nasira yung barbed wire, pero yung aming relationship hindi nasira. Sabi ko nga sa inyo, ngayon nagtatanong siya sa akin kung ano yung ginagamit ko, anong kanyang gagawin. At tinuturuan ko siya. Kasi hindi tayo nagdadamot, pinapahayag natin gaya ng ginagawa natin ngayon. I-share natin yung ating mga nalalaman at mga ginawa. So ito, makita natin, no, bagamat ito pinapasukan ng baka yan, halos yung mga tinanim natin dito na mga niyog dati wala, nasira dahil pinagpapastulan to. At kung nagtatanim tayo dito ng mga talong, ninanakaw yan, pero okay lang. Ang isip ko naman, mas mabuti yung tayo yung ninanakawan kaysa tayo yung nagnanakaw. At alam niyo, ang masakit doon, marami sa mga nagnanakaw na dito at yung isa na alam ko na nagkumukuha dito noon, namatay na. Hindi ko alam kung ano yung naging sakit niya, pero bata pa yun eh. Pero alam niyo, pag gumagawa tayo ng maganda, inuunawa natin yung mga nang aapi sa atin, mas pinagpapala po tayo, mas tinutulungan po tayo ng Panginoon. So bilang aral sa mga nanonood sa atin, alam ko mayroon din kayong kanya-kanyang pinagdadaanan sa inyong lugar, sa inyong buhay, sa inyong kinaroroonan. At ang may papayo ko lang, umiwas po tayo sa gulo. Hindi sa lahat ng panahon ay tayo'y naaapi. Ang Diyos gagawa ng paraan. Kagaya ng nangyari sa amin dito sa main na pinagtatanim namin, na nilipat yung pilapil. Hinayaan ko lang dahil untouchable sila, nasa pwesto sila. Anong nangyari? Dumaan yung panahon. Wala pang 10 taon. Wala na yung yung naglipat ng pilapil. Nasa home for the aged na. At ayun, di naman niya pinakinabangan yung yung lupa na kanyang kinamkam. So wag po tayong mang-api, wag po tayong manlamang, fair lang po tayo. At kapag tayo yung inaapi at nilalamangan, maging mahinahon po tayo. Marami pang mga pagpapala ang ating makakamtan. Wag po tayong nagre-react kagad. Isipin natin na mas marami pa tayong mahahanap, mas marami pa tayong matitikman, mas marami pa tayong pwedeng mapuntahan, marating, kaysa pag tayo napasubo sa kakapiranggot o sa malit na bagay, tayo mapahamak. Mag-isip po tayo. Ang Diyos hindi po tayo pababayaan.